Bagong gising, good morning po tayo sa lahat. Meron na po tayong pauwi. Nandito sa bubong, kakauwi lang daw po. Nakita ng ating kumpare, Awi. Hindi ko alam kung sino. Ay pong pakita. Sana may sticker, no? Magandang morning mga kalapatids at mga katoto. Nandiyan na po yung aeroplano natin. Sunduin na po tayo. Mas nasunod na! Magandang umaga sa inyong lahat, mga katoto. Nandito po muli tayo, no? Bagamat nung nakaraan training, absent tayo. Sa sobrang busy po natin ngayon, sobrang dami po ng trabaho natin. Nakaantabay lang. Pero lahat po yan tatamaan na. Paano masabi? Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, yung training kung saan po natin binitawan yung ibon. Ang ibon po ay binitawan po sa location ng San Simon, Pampanga. Nirelease po siya ng alas 6:40 ng umaga. Maganda ang panahon dun sa lugar. Malinaw, pero may kaulapan. Anya nga lang mga katoto, yung pagdating po dito sa atin ba ng mga tagig, kalakasan po ng ulan, yung mga release na isinabay sa ibon natin, no? Pero kagandahan yan, nung parating po yung ibon natin, naputol naman po yung ulan, kaya naging maganda po yung resulta ng pauwian ng mga kalapati natin. Tayo po ay kasalukuyan nag-aantay po ngayon. Nasa alas 7:40 na. Kakakapanik lang po natin mga katoto. Meron na po tayong pawing ibon, sabi ng ating kumpare, Awi. Sana yung ibon na yun ay naka-entry. Dalawa lang po yung entry natin. Ang mabigat, yung sticker nung isa hindi ko natanggal. Kaya tatlo po yung may sticker. Ang masakit, tatlo po silang kulay, lubar. Kaya malilito po tayo. Malaman natin yan ngayon kung kasali dun sa fundraise natin. Yung unang lapag, yung unang pauwi natin. Check upin natin yan mga katoto. Bagong gising, good morning po tayo sa lahat. Meron na po tayong pauwi. Nandito sa bubong, kakauwi lang daw po. Nakita ng ating kumpare, Awi. Hindi ko alam kung sino. Ay pong pakita. Sana may sticker, no? Sakto. Kasali po yung ating una-unang ibon. Ang speed po niya ay 1,012 na lang. Tumenga pa po ng konti sa labas, pero sayang yung mga ilang minuto na tinagal, natapon lang, pero okay lang at least maaga-aga po yung clock natin. Sa pangit din po ng panahon ngayon, tansya ko medyo maganda yung clock ng ibon natin, pero hindi tayo nakakasiguro kung mananalo kasi ang speed niya 1,000 na lang. Sana kung mga 1-2 yan, may pag-asa po tayo. Pero ganyan pa man, meron po sumunod, may pangalawa po tayong ibon. Check natin yan mga katoto. Na wrong pick tayo mga katoto. Tatlo na pauwi natin ng 7:42. Na wrong pick yung isa. Yung sticker, kaya lang yung so pangalawa nating club. Hindi kasali. Na wrong pick tayo, sana tatlo sinali natin. Okay. First bird natin yan. Second bird, eto. Kaya lang hindi siya kasali. Third bird yun. Fourth, nandito na. Fourth bird. Nandiyan sa taas. Yun. Meron din kasali yan. Sayang. Yung apat natin. Problema. Hindi kasali isa. Pero okay lang, nakauna na tayo. Yun ang mabigat mga katoto, hindi kasali. Yung ibon na kasali ngayon, yung ibon na dumating po ngayon pangalawa, ang mabigat hindi po kasali.
Pero may sticker siya. Nung nakaraan po kasi sinali natin pooling, hindi ko natanggalan ng sticker. Eh, 3 lubar yun. Kaya nakakalito po talaga. Sayang yung uwi nung sumigunda sana. Pero okay lang yan. Sadyang gano'n. Ang mahalaga nakauwi po yung ibon natin. Pero meron pa kung parating mga katoto. Tingnan natin kung kasali na po talaga siya. At dumating na po yung ating pang-5. Ito po yung entry po natin. Ito na lang yung may sticker. Tsak, kasali to. Tingnan po natin yan mga katoto. Yun. At na-clock na po natin yung ibon. Ang speed po ng ibon po natin, yung pangalawang entry po natin ng fundraise ay 881 na lang something. Pero okay pa rin yan. Malapit sa 1,000. Eh, 3 race naman po yan. Pwede po natin may habol kung sakasakali, no? Sana mag-speed ng higit sa clean-up niya ngayon. Makahabol po sana tayo mga katoto. Total south sector naman tayo, kaya may laban. Kung nakaraan yan po yung yung clean-up mo natin, yun po yung una. Kulang pa po tayo ng isa sa 6 na iniload natin bilang training. 2 po yung naka-entry, 4 yung training. Kulang pa po tayo ng isa, yung maliit, yung bristle na dati pang-4, naging panghuli. Ngayon huli na naman. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Alam ko may speed yung ibon na yun, pero hindi pa rin tayo nakakasigurado kasi ang ugali po ng ibon nagbabago-bago yan eh. Depende po yan sa hinahanap niya. Kaya dapat ang mga rancher po o mga trainer, dapat po talaga alamin mo yan. Kaya napakahirap po talaga kung marami kang ibon o marami kang entry. Hindi mo siya matutukan. Sayang din po yung yung effort, yung pagkain, yung finance na ibinibigay natin. Kasi hindi mo siya mapapansin eh. Tututo ka lang ngayon dun sa mga ibon na may speed. Minsan kasi ang karera ng kalapate, bumabaliktad yan eh. Yung mga mabibilis sa una, sa uli naman yan, nawawala. Yung mga mababagal, yun na lang po ang natitira. Kaya kung napansin nyo sila na mas maaga, sana baka naging mas maganda yung kondisyon niya nung huli. Sabihin, naibigay niya sana yung buong kwento, yung buong pangangailangan ng ibon. Kung napapansin niyo po yung yung kakulangan niya. Ganun po talaga ang yung mga pansyer. Kahit ako man, siyempre doon tayo po-focus sa matutulin kasi nandun yung yung panado. Pero huwag din po natin isaalang-alang na yung mga nakaalalay ng mga ibon, yung mga umuwi ng hindi naman masyadong kabilisan, yun po yung mga ibon na matitibay. Kasi hindi po yan nagbibigay ng buong lakas. Yan po ay lumilipad lang ng natural. Hindi kagaya ng mga ibon na nauuna po ngayon. Tsaka ko motivate yan sa patoka, maaaring sa tubig. Kasi alam niya na pag umuwi siya, meron siyang mapapala sa pag-uwi niya. Yung ibang ibon naman, naiintindihan naman nila na hindi nila kailangan na lumipad na mas mabilis. Kasi naman nila na pag umuwi sila dun sa kanilang loop, meron silang kakainin, meron silang iinumin. Kaya hindi nila ibinibigay yung saktong lakas nila, yung pinaka todo bigay. Kaya pagdating po sa huli yan, nagpipik na yan. Pag yan na nanguha ng teritoryo nila at tapos namares, diyan po lilita yung pinaka-speed niyan mga katoto. Kaya huwag niyo pong babaliwalain yung mga nalilit ng mga ibon. Ang mahalaga, umuwi po sila. Kasi hindi naman po yan sabay-sabay nagpipik. No? Parang mga yan yung mga estudyante, yung mga bata na wala pang pangarap sa buhay. Ngayon, hindi yan sabay-sabay nangangarap kahit magkakasing edad yan. Minsan nalilate ang pangarap niyan. Pero lahat po yan, mayroong plano sa buhay. Ngayon din po yung kalapate, nag-i-speed po yan. Gusto rin niya magkapamilya, magkaroon ng sariling mga anak.
Kaya antayin po natin yung tamang pick. Hindi po yan pwedeng pilitin kasi mas maganda yung natural na sa kanila po yun ang gagaling. No? Dumadaloy po sa kanila. Mas mainam yun kaysa yung ipinipilit po natin. Pangit po ang resulta ng mga katoto. Pansamantala ko po munang pinuputol ang ating pinag-usapan. Marami pong salamat sa nagpakain sa amin sa pa-birthday ng anak ni paring Awi. Sana susundulin makakain tayo. Sa mga nakapag-flock sa Team Tramo at sa lahat po ng mga kalapatids po natin, binabati ko po kayo. Patuloy po tayo maglilibang, patuloy po tayong kakarera. Hanggang sa susunod po natin pagkikita, mabuhay po kayo mga Toto. Peace!